si Teacher Doralyn, ang inyong magiging tagapagdaloy sa inyong aralin ngayong araw. Sa sining para sa ikaapat na baitang, ikaapat na quarter, ikalawang module na napamagatang Halina't Tayo ay Maglala. Ang mga layunin sa ating aralin ay una, nakalilikha ng maliit na banig gamit ang anumang material na pwedeng lalahin na nagpapakita ng iba't ibang disenyo, square, zigzag, or stripes. Kalawa, nakapaglalala ng sariling disenyo na katulad ng mga ginagawa ng mga pangkat etniko. Naranasan niyo na bang maglala? Ating gawin yan sa module na ito. Kaya ano pa ba ang hinihintay niyo? Kunin niyo na ang inyong lapis at papel at inyong tawagin rin ang inyong tagagabay. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin ngayong araw, subukan mo munang sagutin ang mga tanong sa ibaba. Punta na tayo sa subukin. Ang panuto ay bilugan ang titik ng tamang sagot. Una, ang paglalala ay patlang ng material gaya ng buri, pandan, dahon ng niyog o papel. A. Pagpapatong-patong. B. Pagsasalit-salit. C. Pag-ikot-ikot. D. Pagtatahi. Ikalawa, isa sa mga bantog na lugar sa paglalala ng banig sa Pilipinas ay ang Patlang. A. Sagada Mountain Province. B. Tabuk Kalinga. C. Banawe Ifugao. D. Base Samar. Katlo, ang paglalala bilang likhang sining ng mga pamayanang kultural ay nababatay sa mga sumusunod maliban sa isa. A. Kayamanan. B. Paniniwala. C. Tradisyon. D. Kultura. Ikaapat, ang mga material sa ibaba ay maaring lalahin maliban sa isa. A. Dahon ng pandan. B. Dahon ng mangga. C. Dahon ng niyog. D. Buri. Kalima, ano ang mainam na kombinasyon ng kulay sa paglalala ng banig? A. Matingkad at mapusyaw. B. Maitim at matingkad. C. Mapusyaw at mapusyaw. D. Matingkad at matingkad. Kaanim, simulan ang paglalala gamit ang dalawang linas na maging pusod ng banig. Pang-ilan sa mga hakbang ng paglalala ito? A. Una. B. Ikalawa. C. Ikatlo. D. Ikaapat. Ikapito, alin dito ang unang hakbang sa paglalala ng banig? A. Tupiin ang isang linas at isingit ang isang linas ng pasalit-salit sa dalawang linas. B. Simulan ang paglalala gamit ang dalawang linas
na maging pusod ng banig. C. Ihanda ang mga linas ng dahon ng buri o niyog na gagamitin sa paglalala. D. Gupitin ang sobrang buri sa dulo at itupi sa gilid para malinis tingnan. Ikawalo, ano naman ang huling hakbang sa paggawa ng banig? A. Tupiin ang isang linas at isingit ang isang linas ng pasalis-salis sa dalawang linas. B. Simulan ang paglalala gamit ang dalawang linas na maging pusod ng banig. C. Ihanda ang mga linas ng dahon ng buri o niyog na gagamitin sa paglalala. D. Gupitin ang sobrang buri sa dulo at itupi sa gilid para malinis tingnan. Ikasyam, sa paggawa ng banig na placemat, ano ang wastong pagkasunod-sunod ng mga hakbang na ito? Una, lalahin ng salita ang buri, dahon ng niyog o papel na ginawa ang disenyong napili. Kalawa, pumili ng dalawang kombinasyon ng matingkad at mapusyaw na kulay bago magumpisa sa paglala at gumawa ng sariling disenyo sa paggawa ng placemat. Tatlo, iligpit ang mga materyales na hindi nagamit at linisin ang lugar na pinaggawaan. Kaapat, gupitin ang sobrang buri sa dulo at itupi sa gilid para malinis tingnan. A. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat. B. Ikalawa, una, ikaapat, ikatlo. C. Una, ikalawa, ikaapat, ikatlo. D. Ikalawa, una, ikatlo, ikaapat. Kasampo. Ano sa mga ito ang pinakamahalaga para masigurong maganda ang lalahin mong banig? A. Nasunod ng mabuti ang mga hakbang sa paggawa. B. Mahal ang mga ginamit na materyales. C. Makulay ang ginamit na materyales. D. Akma ang disenyo. Aha! Natapos nyo na ang pagsagot sa subukin. Kaya inyong tingnan kung ilan ang nakuha ninyong tamang sagot. Unang bilang ay letter B. Ikalawang bilang ay letter D. Ikatlong bilang ay letter A. Ikaapat na bilang ay letter B. Ikalimang bilang ay letter A. Ika-anim na bilang ay letter B. Ikapitong bilang ay letter C. Ikawalong bilang ay letter B. Ikasyam na bilang ay letter B. Ikasampung bilang ay letter A. Bilangin nyo nga kung ilan at sabihin nyo ng malakas. Magaling! Tapos na natin ang subukin. Yehey! Punta naman tayo sa ating balikan. Sa ating mga nakaraang aralin, nakilala nyo na ang mga iba't ibang disenyo ng mga banig sa mga iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ang ilan sa mga ito ay base sa Marbury mats, Iloilo Bamban mats, Badjao at Samal mats, Tawi-Tawi Laminosa mats, Romblon Buri mats. Ang bawat disenyo ay mayroon din itong isinasagisag na kanilang kultura, tradisyon at paniniwala, kaya marapat lamang na ito ay igalang at pahalagahan. Punta naman tayo sa tuklasin. Tayong mga Pilipino ay gumagawa ng makaakit-akit na disenyo. Ang mga talino at kasanayan sa paglikha
ay naipapakita sa paggawa ng kagamitang pantahanan katulad ng banig na nilala. Ang paglala ay isang paraan sa pagsasalit-salit ng material gaya ng buri, dahon ng niyog o pira-pirasong papel na inaanyo pahaba at pabalabag upang makabuo ng kahangahangang disenyo. Ang banig ay isang handwoven mat na karaniwang ginagamit sa Silangang Asya at ating bansang Pilipinas bilang higaan sa pagtulog. Ang paggawa nito ay may iba't ibang pattern. May plain, pasigsag, square, stripes, at iba pa. At lumitaw ang mga disenyo nito sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga kulay. Bawat rehiyon ng bansa ay may sariling disenyo sa paglala ng banig. Maaring gawa ito sa buri, pandan o dagat dahong damo. Okay, punta naman tayo sa suriin. Masdan ang mga halimbawa ng mga disenyo ng banig sa larawan. Mayroon isa ang kulay at mayroon ding 2, 3 hanggang 4 na kulay. Magkakaiba din ang mga disenyo nito. Maaring hindi mo pa nasubukang mahiga sa mga banig na gaya nito. Ngayong panahon, hindi na lang tulugan ang banig. Ginagamit ding itong camping mat o kaya picnic mat. Ang larawan at disenyo ay ginawa din itong bag. Ito ay ilan lamang sa nagpapakita ng pagkamalikhain sa paglalala nating mga Pilipino. Kung masusundan mo ang mga hakbang, maaari mong gayahin ang mga ito. Punta naman tayo sa pagyamanin. Simulan na natin ang pagsasanay sa pagyamanin sa pahina 7. So, ihanda rin ang color paper o lumang magazine, gunting, at pandikit. Okay. Pumili ng 2 kombinasyon ng kulay na matingkad at mapusyaw na kulay. Pagdikit-dikitin ang mahahaba at makikitid na piraso ng papel habang naglalala. 3, upang magpantay ang paggupit sa papel na gagamitin sa paglalala, maaring lagyan ng patnubay na linya ang mga bahaging gugupitin. 4, ihanda ang lugar na gagamitin sa paggawa at mga kagamitan. Sundin ang mga sumusunod na hakbang. Ating gawin ang magkasunod-sunod na hakbang sa paggawa ng banig na papel. Ating ihanda ang colored paper. So, meron akong colored paper dito na pula. Ito ang aking mapusyaw na colored paper ay ito apple green. Ito naman ang aking module. So, gawa tayo ng banig na halimbawa lamang kung tayo ay gagawa ng aktwal na banig. So, ihanda natin ang lugar na kung saan tayo gagawa ng banig. Dapat malinis siya. Nakahanda rin ang ating mga kagamitan, kagaya ng, so, meron na tayong color paper, meron tayong pandikit, ito, glue, o kaya scotch tape, saka gunting. Ngayon, punta na tayo sa hakbang.
na ating gagawin. So, una, ating gupitin ang papel na ating lalalahin. Okay. So, ganyan natin muna. Dalawang tig 1/2 para meron tayong gabay ating tupiin para pare-pareho ang haba. Ayan. Ito na ang natira. Okay. So, ngayon, ating guntingin. Ganyan din ang gawin natin dito sa isa. So, hatiin natin. Saka next. Tapos, pareho. Ay. Kapag ganyan pala. Dapat pareho. So, ito. Ito yung pang-apat. Tama? Magkapareho. Okay, ngayon, ating gupitin. Pwedeng ganyan. Para pare-pareho, gawa tayo ng border. Next. Mas maganda sana kung ang gagamitin ay yung cutter. Mas madali. Sa ating paggugupit, tingnan natin para hindi tayo masugatan. Okay. So, meron na tayong ito yung paglagyan natin ng mga strips ng papel. So, ito diretso na siya. Nagupitin natin.
loob. Okay, so next, gawing mahaba at makitid ang mga piraso ng papel na maaring 1 o 2 sentimetro ang lapad ng bawat isa. So, ito 1 centimeter. 1 centimeter. Ngayon, lalahin na natin ng salitan ang papel. Ito ang lalahin natin. Salitan natin ng papel. Gamitan ng pandikit o glue ang dulo ng okay, pagkatapos niyan, ating gamitan ng glue. So first, tingnan ang paglala. Gawin din sa inyong ginagawa. Salitan na natin. Ang aking design tig-isa lang. Pwede ding 2. Pero maliit lang kasi itong papel kaya tig-isa na lang ang ating gagawin. Pero depende kung ano ang style ninyo, disenyo. Okay, so eto na, natapos na natin ang paglala. Ngayon naman, ating idikit yung mga sobrang na ipasalit-salit na strips ng papel. So, kunin ang glue. Ito. Lagay natin dito. Dikit natin. Saka yung next. Saka natin baliktarin mamaya. Okay. Sa kabila din. Salit-salit din ang pag-glue. Pagdikit. Okay, natapos na dito sa kabila. So, sa kabila naman. Okay. Natatapos na ang ating munting banig. Ito lang ay halimbawa. Hindi talagang banig. Pero halimbawa ng paggawa ng disenyo sa paggawa ng banig. Kung kayo ay lalaki, pwede kayong gagawa ng banig. Para meron kayong tulugan.
ayusin niyo ang pagdikit. Okay, sa ngayon, natapos na natin ang ating munting banig. Ito lang isang halimbawa sa paggawa ng disenyo. Pwede kayong gumawa ng iba't ibang disenyo. Pwedeng dalawa ang pagsasalit-salit, pero ito tig-isa lang. Ayan, nakagawa na kayo ng iyong maliit na banig gawa sa papel. Punta naman tayo sa isa-isip. Madali lang gumawa ng banig, di ba? Sundan lamang ang mga hakbang sa paggawa ay makagagawa kayo na ng sarili ninyong banig. Okay. Sige nga, lagyan ninyo ng numero ang bawat hakbang para matandaan ninyo ang magkakasunod na proseso sa paggawa ng banig. Gamitin ang bilang 1 hanggang 5. Patlang simulan ang paglalala gamit ang 2 linas na maging pusod ng banig. Patlang gawin ito ng paulit-ulit hanggang sa makuha ang nais na disenyo at lapad. Patlang, tupiin ang isang linas at isingit ang isang linas ng pasalit-salit sa 2 linas. Patlang, ihanda ang mga linas ng dahon ng buri o niyog na gagamitin sa paglalala. Patlang, iligpit ang mga materyales na hindi nagamit at linisin ang lugar na pinaggawaan. Patlang, gupitin ang sobrang buri sa dulo at itupi sa gilid para malinis tingnan. Ngayon naman ay dumako tayo sa isagawa. Gagawa tayo ng placemat gamit ang buri, dahon ng niyog, colored paper, lumang magasin o brochure. Kaya ating ihanda ang ating mga kagamitan gaya ng gunting, buri o dahon ng niyog, o anumang bagay na maaaring gamitin sa paglala, gaya ng colored paper at pandikit. So, dahil ito ay placemat, meron siyang border. Sa inyong module, makikita ninyo ang sample na ginawa. Ito, meron siyang disenyo dito sa labas. Meron siyang border. Kaya, pwede nating gawin ito gamit ang ibang kulay. Okay, so pareho pa rin ang hakbang. So, tupiin sa sentro. Pwede natin liitan ang mga strips ng papel. Kanina mas malaki. So ngayon naman medyo liitan natin. Kasi placemat siya. So, pwede half ng sentimetro. Pero ito yung border niya. Kaya hindi ko pa lilitin. Ito. Yan. Ngayon naman, yung papel na ilalagay.
So, ngayon, gupitin natin. Ngayon naman, ang aking gagamitin ay nasa na yun? Ito, cutter. Parang mas madali. Yung ano niya. Medyo matagalan tayo dito. Okay, so ito na. Natapos na natin yung papel na paglagyan ng mga strips na papel na pagpasalit-salit. So ito naman, aking ginugupit yung mga strips ng papel na ilagay dito sa mat. So hanggang matapos natin ang paggupit, saka natin ilalagay. So, tatapusin natin muna ang paggawa ng ganito. Saka natin ilalagay. Sa paggamit ng cutter, tingnan para hindi tayo masugatan. Okay. Subukan nating ilagay muna. Okay, gawa tayo ng disenyo. Ngayon naman, kasi natapos natin yung kanina, yung tig-isa. Ngayon, gawa tayo ng tig-dalawa na pasalit-salit para tingnan natin. Okay, so una, itong unang papel, dalawa. Saka dalawa din yung ibabaw. So, 1, 2, ganyan siya. Okay. Tama? Okay. So, tig-dalawa. Next. Dito. Hanggang matapos natin ang ating placemat. Ganyan.
Okay, gawin natin ito hanggang matapos. Okay, so natapos natin ang ating pagsasalit-salit at meron na tayong placemat na medyo pagandahin natin. So gawa tayo ng border kung saan natin ipipaste, ididikit ang ating nilala. So gawa tayo ng design para sa ating border. Okay. Parang meron akong guide kung saan ako maggugupit. Kaya gumagawa ako ng mga patnubay na linya. Tatlo dito. Okay. So, gawa ako ng medyo malalaking design. Ang kalalabasan nito. Okay, so ito na kung saan natin ididikit. So gawa kayo ng inyong mga design na border, bahala kayo. Ngayon, alisin natin yung mga sobra. Alisin natin yung mga sobra. Kasi may Okay, so natapos na natin ang ating placemat. Ito na ang kinalabasan. So, lagyan ng pandikit at idikit sa border. Okay, idikit ng ganyan. Yan, meron na tayong placemat. Ito naman yung ating banig kanina na maliit. So, ayan yung disenyo natin. Yung isa, dalawang pasalit-salit. At yung isa naman ay isa lang. Okay.
Mahusay mga bata, kung natapos nyo na ang inyong mga disenyo sa paggawa ng placemat at banig. Ayan, nakagawa na tayo ng placemat. Kaya ngayon, iyong lagyan ng kaakibat na puntos ang iyong likhang sining batay sa rubric. Gawin sa una, ikalawa at ikatlong pamantayan. Kung nakasunod ka sa pamantayan ng higit sa inaasahan ay lagyan mo ng 3 puntos. Kung nakasunod ka sa pamantayan subalit may ilang pagkukulang, lagyan mo ng 2 puntos. Kung hindi ka nakasunod sa pamantayan, ay lagyan mo ng 1 puntos. Pagkatapos, ay isulat ang kabuang score sa pinakamababang bahagi ng table. Dumako tayo sa tayahin sa pahina 12. Unang bilang. Ang patlang ay pagsasalit-salit ng material gaya ng buri, pandan, dahon ng niyog at papel. A. Paglilimbag. B. Paglalala. C. Pagtatahi. D. Pagtitina. Kalawang bilang. Isa sa mga bantog na lugar sa paglalala ng patlang sa Pilipinas ay ang Base Samar. A. Sombrero. B. Bahag. C. Banga. D. Banig. Ikatlong bilang. Ang paglalala bilang likhang sining ng mga pamayanang kultural ay nababatay sa mga sumusunod maliban sa isa. A. Kayamanan. B. Paniniwala. C. Tradisyon. D. Kultura. Pang-apat na bilang. Ang mga kagamitan sa ibaba ay gawa mula sa paglalala maliban sa A. Sombrero. B. Bayong. C. Bangka. D. Basket. Ikalimang bilang. Kailangang piliin ang kombinasyon ng matingkad at mapusyaw na patlang sa paglala ng banig. A. Disenyo. B. Pattern. C. Estilo. D. Kulay. Ika-6 na bilang. Simulan ang paglalala gamit ang 2 linas na maging pusod ng banig. Pang-ilan sa mga hakbang ng paglalala ito? A. Una. B. Ikalawa. C. Ikatlo. D. Ika-4. Ika-7 bilang. Alin dito ang unang hakbang sa paglalala ng banig? A. Tupiin ang 1 linas at isingit ang 1 linas ng pasalit-salit sa 2 linas. B. Simulan ang paglalala gamit ang 2 linas na maging pusod ng banig. C. Ihanda ang mga linas ng dahon ng buri o niyog na gagamitin sa paglalala. D. Gupitin ang sobrang buri sa dulo at itupi sa gilid para malinis tingnan. Ika-8 bilang. Ano naman ang huling hakbang sa paggawa ng banig? A. Tupiin ang 1 linas at isingit ang 1 linas ng pasalit-salit sa 2 linas. B.
Simulan ang paglalala gamit ang dalawang linas na maging pusod ng banig. C. Ihanda ang mga linas ng dahon ng buri o niyog na gagamitin sa paglalala. D. Gupitin ang sobrang buri sa dulo at itupi sa gilid para malinis tingnan. Ikasyam na bilang. Sa paggawa ng banig na placemat, ano ang wastong pagkasunod-sunod ng mga hakbang na ito? Una, lalahin ng salitan ang buri, dahon ng niyog o papel na ginagawa ang disenyong napili. Ikalawa, pumili ng dalawang kombinasyon ng matingkad at mapusyaw na kulay bago mag-umpisa sa paglalala at gumawa ng sariling disenyo sa paggawa ng placemat. Ikatlo, iligpit ang mga materyales na hindi nagamit at linisin ang lugar na pinagawaan. Kaapat, gupitin ang sobrang buri sa dulo at itupi sa gilid para malinis tingnan. Letter A, una, ikalawa, ikatlo, ikaapat. Letter B, ikalawa, una, ikaapat, ikatlo. Letter C, una, ikalawa, ikaapat, ikatlo. Letter D, ikalawa, una, ikatlo, ikaapat. Ikasampung bilang. Bakit kailangang pumili ng kombinasyon ng kulay sa paglalala ng banig? A. Para makulay. B. Para makintab. C. Para may disenyo. D. Para mas makapal. Para sa inyong karagdagang gawain, gumawa kayo ng organizer gamit ang mga lumang brochure o magazine. Kaya inyo ihanda ang lumang brochure o magazine, gunting at pandikit. Sundan ang mga panuto sa paggawa. Una, sundan muli ang hakbang sa paglala ng banig. Ikalawa, gamitin ang nais na kombinasyon ng mga kulay at disenyo. Ikatlo, maaari na itong gawing organizer. Paglagyan ng ballpen, mga iba pang gamit para hindi makalat, maitago at madaling hanapin kung kailangan. Ikalima, gamitin muli ang rubrics sa ibaba para sa iyong gabay at pag-score ng inyong gawain pagkatapos ang iyong ilikhang sining. So, pagkatapos, lagyan ninyo ng kaakibat na puntos ang iyong likhang sining batay sa rubrics. Gawin sa una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na pamantayan. Kung nakasunod ka sa pamantayan ng higit sa inaasahan ay lagyan mo ng 3 puntos. Kung nakasunod ka naman sa pamantayan subalit may ilang pagkukulang, lagyan mo ng 2 puntos. Kung hindi ka nakasunod sa pamantayan ay lagyan mo ng 1 puntos. Pagkatapos ay isulat ang kabuuang score sa pinakamababang bahagi ng table. Yehey! Patapos na kayo sa inyong module. Hanggang sa muli mga bata,